Okay, mayong kahaponon kanatong tanan mga igsoon, mga kahigalaan diha sa Ginoo. Nini nga kahaponon no, pahimulos kita og kining higayon. Maghatag kita og live video ni ini nga kahaponon. Sanglit dugay-dugay naman nga wala kita naka-live no. So karon atong pahimulos lang higayon nga naa pa kitay kining time natay lugar no. So kadaghanan mong usahay busy no, daghan kay taog buluhaton para sa ato ang pamilya, atong panimalay, sa atong kagalingon no. So muna nga talagsara kayo kita makahatag og live. So muna nga niini nga kahaponon muhatag ako og live video mga pagtulon-an nga nindot kayo mga kaigsunan, mga kahigalaan nga atong pagakutloon sa Romans 12, no? Chapter 12, verse 1. So ato kining bahiuyon niini nga kalibutan na karon sanglit kay kaanam naman o kadaghan ang mga trahedya nga panghitabo sa ato ang kinabuhi, sa ato ang kalibutan nga dili na nato masabot no kung sa. So atong tun-an ang istorya ni Apostle Paul sa iyang sulat dito sa Romans 12 chapter 1 no. So ako kining gikuha sa English Bible kay nakainlain man kini sila og hubad ang New International Version o kining King James Version nga Bible no. Og akong gikuha napilian ako ang New International Version no. Na nagaingon si Apostle Paul, "Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies and a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." No? So, isa yung giingon niya. Ingon ni Apostol Pablo, busa mga igsuon, tungod sa kaluoy sa Dios ako naghangyo kaninyo, nga ihalad ninyo ang inyong kaugalingon ngadto kanya isip buhing halad, kini maoy halad nga balaan o kahimut-an sa Dios, kini maoy inyong matuod ug angayan nga pagsimba kaniya. So, this is a living sacrifice mga kaigsuonan. So nasaib kita nga sa the Old Testament aduna sila mga gipang buhat dito nga sacrifice nga diin bisan pa man gani nga ato ang malakbitan ang katong sacrifice ni Cain ug ni Abel no. So ang ilang sacrifice nga ihalad ngadto sa Dios kani adto is kining mga mananap inihaw no. Uban pa gani dito sa atong mabasa sa kuan sa Exodus nga ang ilaha pa kining sugbaon, ilaha pa kining sunugon no. Apan diri sa ato ang ginatun-an karon ang buhing halad nga giingon ni Apostol Pablo, miingon siya nga kini maoy halad nga balaan ug kahimut-an sa Dios. Unsa man ang atong buhi nga living sacrifices ang atong body, ato ang lawas no, mo'y atong ihalad ngadto kaniya. So the living sacrifice sa ato mabuhing halad, buhi, living and alive no, buhi. So buhi gyud no ang atong ihalad ngadto kaniya. Halad, sacrifice or offering. Sumaura na sila no. Ang buti pasabot sa halad, sacrifice and offering. So ingon na. Now the verse comes after the deep theological explanation in the verse 11 chapter of Romans. The word therefore links this command to every
thing Paul has just explained about God's mercy and salvation through Jesus Christ. No? So, makabuot na to ang kining kaluoy sa Dios, grasya sa Dios, ug kaluwasan pinaagi ni Kristo diha lamang sa atong buhing halad, believing sacrifice. Nasayad kita. In the Old Testament, sacrifice were animal that were killed, did sacrifice. Did sacrifice ang ilang ginabuhat kaniadto. Upon under the new covenant through Jesus, believers are called to be a living sacrifice. Buhi nga halad. May atong pagabuhaton. This means we are to be purely dedicated to God. While we are still alive and breathing. So diyan, buhi pa kita. Samtang ginawa pa kita. Ato kining buhaton. Nga ihalad na to, nga itong kaugalingon, nga ito kanya, as a living sacrifice. Karon makabot na to, ang ginganlan ni Apostle Paul, nga kining God's mercy, grace, and salvation pinagi ni Jesus Christ, through Jesus Christ. Diya lamang, mga kaigsuunan ko, mga kahigalaan ko, makabot na to, ang maong tutulo ka ba rin. No? God's mercy. Ang kaluoy sa Diyos, ang grasya sa Diyos, ug kaluwasan. Pinaagi sa ato ang buhi nga halad, the living sacrifice. So, arita sa breakdown na to, no? It involves our whole being, our bodies. Dili kay, ang buti pa sabot, being our bodies, our whole bodies, being our bodies, minds, hearts, and action being offered in service to God every day. No? Dili kini ingon nga duna ni siya kuan kada adlaw ni nato pagabuhaton. So ang living sacrifice kinatibuk-an niini ang atong lawas, atong hunahuna, atong kasing-kasing, ug atong mga binuhatan, our action being offered in service to God every day, kada adlaw ni. No? Walay pagundaw ni. Kada adlaw ni atong pagabuhaton. This is not a one-time event, but a continuous state of surrender. Mao mo siya timaan nga imo gi-surrender ang imo ang kaugalingon ngadto sa Dios. Living sacrifice as a surrender. Surrender na to ang atong kaugalingon ngadto sa ato ang Dios. This act, presenting ourselves to God, is described as our true and proper worship. No? Ihatag na to ang atong kaugalingon, ihalad na to atong kaugalingon, pinagi sa pagsimba rin kaniya. So, mao ka na gitawag og true and proper worship. Mao ka na gitawag tinuod o makatarungan ng nga pagsimba. Moving beyond ritual to a lifestyle of devotion. So, mura bagi sa ilaha pang kuan, sa ilaha pang mga kuan nga doon na sila ihalad, ritual, bali ritual. Kita ang atong ritual, ang atong kaugalingon. Ngadto sa Dios. Unya, wala ni siya undang. Ato ning pagabuhaton everyday. The acts of worship, one of the acts of worship to God is prayer. So dahil nag-ampo kita, pasabot. Dahil nag-ampo kita sa Diyos, pasabot. Nagsimba kita kanya. Remember si Kayas, nagitagalan na ang iyang kinabuhi. Apan misulod siya sa iyang kwarto o nanira o dito nag-ampo. Nangayo siya sa Diyos nga unta iyang lugwayan punta sa Diyos ang iyang kinabuhi. Diha. Gidungog ang iyang pagampo. Miabot ang manulunda og nag-ingon.
gilugwayan sa Dios ang imong kinabuhi og 15 ka tuig, 15 years. Kaya mo na. So ingon anak unta mga kaigsuonan, mga kahigalaan, no? Ang atong pagabuhaton niini nga ato ang kalibutan karon, no? Kay kini atong kalibutan karon nagakalutaw na ang mga timailhan nga gihatag sa ato ang Ginoong Hesukristo. So daghan kay salamat. Maayong hapon kanatong tanan. God bless.